Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Sa inyong pagpapala, pag-ibig at kababaan na nagbubuhat sa kataas-taasang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal na anak ng buong Santisima Trinidad. Nais ko lang purihin, luwalhatiin ang Santisima Trinidad sa araw na ito, sapagkat kayong mga hinirang ay naririto ngayon upang gampanan ng inyong mga tungkulin at inyong mga sinumpaan sa ating Ama at Ina. Unang-una, nais kong pasalamatan kayong lahat na naririto, sapagkat hindi kayo nagpatinag sa panunukso ng kalaban ng inyong kaluluwa upang pigilan kayo sa hindi ninyo pagdalo sa mahalagang araw na ito. Tinanggap ninyo ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap ninyo ang biyaya ng Diyos sa oras ng Santa Misa. At hindi ninyo kinalimutan na ginunita ang mahalagang araw na ito simula ng paggunita ninyo kung paano nagsimula ang pagtitiis at pagsasakripisyo ng buhay ng anak ng Diyos. Noong unang panahon, ipinadala sa mundong ito ang mga sinaunang tagamasid na celestial na nilalang ng Diyos upang gabayan kayong mga nilalang dito sa buong sansinuko. Subalit dahil sa mga bagay na naganap, ay sinamantala ng tao ang kabutihan ng mga sinaunang tagamasid na ito na celestial. Kilala niyo ba yung mga ito? Lucila? Soledad? Gabriel. Guardian. Michael. Angel. Itong mga nilalang na celestial na Guardian. pinadala ng Diyos sa mundo upang gabayan kayo, turuan kayo kung paano kayo maging kapaki-pakinabang at gamitin ninyo ang talino na binigay ng Diyos sa inyo dito sa mundo. Subalit sinamantala ninyo ang kabutihan ng mga sinaunang tagamasid na ito. Kahit sila'y mulang bumalik sa kaharian ng Diyos. Kaya mula noon, hindi na nagpakita ang mga sinaunang tagamasid na ito. Kaya nung dumating ang pagkakataon na gumanap ang Santisima Trinidad, hindi na kailangan pang bumaba buong buo ang mga sinaunang tagamasid. Kung hindi, isinabog na ng Diyos ang kanyang Espiritu sa katawan ng tao. Kaya naririnig ninyo ang tinig na ito na mula sa pangako ng Diyos sa aklat ni Isaias, sa aklat ni Joel, na sa huling araw,
isasabog ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At isa kayo sa mga nakatanggap nito. Kahit wag na kayong magtataka kung nagwiwika ang batang ito o ginagamit ng espiritu ng Diyos ang bibig at katawan ng batang ito, sapagkat natutupad lang kung ano ang nakasulat sa Santong Kasulatan. Tama ba ako? Opo. Marami na akong bagay na inihayag sa inyo sa mundong ito. Pawang naganap. Tama ba ako, Lucina? Opo. Binigyan ko kayo ng mga babala. Binigyan ko kayo kung ano ang nais ipagawa sa inyo ng Diyos. Kung anong nais na malaman ninyo sa tunay na kalooban ng Diyos. Bakit hindi ninyo balikan ang mga salitang winika sa inyo noon ng inyong mahal na iko? Bakit hindi ninyo muling sariwain kung paano ninyo nadidinig ang tinig ng Diyos? At sa mga oras na ito, na ginagamit ko ang bibig ng batang ito, kung paano ako magpahayag noon at ngayon, makikita ninyo ang katotohanan. Ipinakikita ko na sa dalawang mata ninyo ang mga katotohanan. Mga mangilan-ngilan kong patotoo sa inyo dito sa tahanang ito. Nagsimula akong gamitin ang batang ito. Maraming nakasaksi sa inyo kung paano ko itinaas sa lupa ang batang ito. Bilang patotoo ko na tunay kong ginagamit ang batang ito ng buong katotohanan. Subalit lahat ng ito, mangilan-ngilan sa inyo ay wilalang bahala ninyo ang mga patutuong ito. Sinunod ninyo ang pita ng inyong mga laman. Sinunod ninyo ang pita ng inyong kataasan. Sinunod ninyo ang pita ni Satanas. Noong mga nakaraang bago maglipat ang bagong taon, winika ko malawakang digmaan. Bago lumipat ang taon, magpalit ang taon, winika ko ang susunod na 6 na buwan, ang pinakakritikal ng inyong mundo. Opo. Hindi pa rin kayo natatapos sa 6 na buwan. Lumalakad pa rin ang mga panahon na yan. Darating mga panahon ng tao ay tunay na hahanapin niya ang Diyos. Sapagkat maraming magaganap sa mundo ninyo na hindi nyo inaasahan. Na dito'y nagaganap na. Na hindi mapipigilan ng anumang lakas na kapangyarihan ng bawat bansa. Hindi ito mapipigilan ng salapi. Hindi ito mapipigilan ng sino man na nilalang dito sa mundo. Ipinakakalat na sa hangin ang iba't ibang klaseng kimikal ng mga sakim sa kapangyarihan upang unting-unting wasakin, lipunin ang mga taong nabubuhay sa mundo. Intindihan niyo bang ibig kong sabihin? Opo. At nilikha ito ng mga karamdaman na hindi magagamot ng siyensya ng agham. Higit pang kalunos-lunos ang magaganap sa sangkatauhan. Mga kalamidad, patuloy pa rin hahagupit sa inyong mundo. Hindi ko nasasabihin kung ano mga ito. Basta kalamidad. Maraming klase ng kalamidad. Ang digmaan ay parang isang apoy na sinindihan na unti-unti itong kumakalat katulad ng isang tahanan. Kapag nasunog sa isang maliit na parte ng inyong tahanan, kung hindi ito maapula, hindi ba sa ilang minuto, buong bahay na ang matutupok ng apoy? Opo. Tama ba ako? Opo. Ngayon sinimulan na
ang apoy na ito, kung hindi ito mapipigilan, ito'y kakalat sa buong mundo. Kaya dagdagan ninyo ang inyong pananalig at pananampalataya, higit sa lahat ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sapagkat ang inyong pinaghirapang kabuhayan, ari-arian, ay mawawala ng kabuluhan. Sapagkat ito ay mawawasak ng digmaang ito na niwika ko. Kung hindi ito mapipigilan. Subalit anong winika ng inyong mahal na ina? Sa lahat ng kanyang mga parisyon. My Immaculate Heart Will triumph. will triumph. Sa paanong paraan? Rosario. Magdasal ng mataimtim, buong katotohanan ng Santo Rosario na ibinigay ng inyong mahal na ina sa buong sangkatauhan. Binigay kay Santo Domingo, ibinigay kay Bernadette, Santa Bernadette, ibinigay kay Lucia, Jacinta, Francisco, Catalina ng Francia, at kung sino-sino pang mga bisyonaryo at mga taong kinalugdan ng inyong mahal na ina upang makatulong niya sa pagpapalaganap ng mahalagang pinakamabisang sandata upang malipol lahat ng uri ng kalamidad at kasamaan na nakaamba sa inyong mundo at buong sansinuko. Ang ginagawa ninyong ito ay higit na makatutulong upang sa gayon ay maiahawon ninyo ang mundo ninyo sa pagkalugmok sa kasalanan at sa kadiliman. Pilit kayong nilalamon ng dragon. Pilit kayo ibinabaon sa sarili ninyong kinatutungtungang daigdig. Subalit pilit kayong inaangat ng mga banal na espiritong ibinigay at pinagkalob sa inyo. Tandaan ninyo ito. Ingatan ninyo ang isang dakot na alabok na yan. Punuin ninyo hindi lang ng pagkain, kundi mga dasal, mga panalangin, sapagkat kung hindi ninyo ito magagampanan, ang isang dakot na alabok na yan na binigyan ng buhay ay muling magbabalik sa pinanggalingan. Ang ibig kong sabihin, papanaw kayo nang hindi ninyo inaasahan. Intindihan nyo ba? Opo. Kaya pag yung isipin, ako'y isang tao lang na dapat magtrabaho, hindi na ako magsisimba, hindi na ako magdadasal, may kauwian ang isang dakot na alabok na yan. Tandaan niya. At yan ay napatunayan na nagaganap ngayon sa bawat binasbasan, sa bawat tinatakan, sa bawat nilalang na nabubuhay dito sa mundo. Ang akala nyo lang kapag kayo ay pumanaw, tapos na ang inyong paglalakbay, hindi natatapos dyan. Nagsisimula pa lamang kayo. Kapag kayo nalagutan ng hininga sa mundong ito na hindi kayo nakagawa ng dapat ninyong gagampanan bilang binasbasan, bilang anak ng Diyos, bakit nga pala kayo nilikha ng Diyos? Tanong ko lang. Para nang kayo mabuhay, gumalaw dito sa daigdig? To serve Him. Nilalang kayo ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Nilalang kayo ng Diyos dahil nang nais niya pagdating ng panahon ay makasama niya kayo sa kaharian. Na kinalalagyan ng mga hindi mabilang na mga celestial na nilalang ng Diyos. Katulad ko. Kahit pinadadala ng Diyos ang mga lingkod na ito
mga celestial na nilalang na ito upang kayo ay gabayan. Upang kayo ay akayin sa tamang landas patungo sa kanyang kinalalagyan at kinaroroonan. Mahalin ninyo ang kapwa ninyo. Gabayan ninyo ang inyong mga anak. Huwag kayong magsasawa na sila'y tulungan pagkalooban ng paggabay bilang tunay na mga magulang. Kaya tanong nais iparating sa inyo ng aking ina. Magpakatibay kayo, magpakaganap kayo, manalangin kayo, tumanggap kayo ng katawan at dugo sa oras ng komunyon. At ito pa, nararapat na kayo ay nasa wastong kasuotan. Kapag kayo'y nananalangin, tumatanggap ng sakramento ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa gayon ay tunay ninyong matanggap ang grasya na nais niyang ipagkaloob sa inyo. May nais ba kayong itanong sa akin? Ito ang panahon na mag-iingat kayo. Sa bawat lugar na pinupuntahan ninyo, ilagay ninyo ang Santo Rosario sa inyong mga bulsa na ginagamit ninyo. Huwag yung nilalagay ninyong Santo Rosario sa inyong lukbutan, sa inyong mga bulsa, subalit hindi naman kayo nagdarasal ng Santo Rosario. Anong silbi nito? Anong bisa nito? At maglalagay kayo ng Santo Rosario kung gusto ninyong kayo'y hindi natatapos kapag kayo ng Rosario, nandun na, tapos na, hindi. Kayo ay patuloy na ginagabayan ng Diyos 24 oras. Subalit yan lang hinihiling ng Diyos na lumikha. Gampanan ninyo na dasalin, usalin ng taos sa puso upang sa gayon kayo maprotektahan ng kanyang kapangyarihan ng buong katotohanan. Ate Mary, press na po. Simplicado concebida. Malinka, I'm traveling to Australia and New Zealand and Philippines, Singapore. Ano po ang nakaabang at nakaghihintay po sa akin doon? Ang winika ko sa iyo noon, Lucila, saan man ka naroroon, kung ikaw ay tunay na gumaganap, laksa-laksang mga celestial na nilalang ng Diyos ang kasakasama mo. Kung nakaamba sa iyo ang kamatayan, hihaharang ng mga celestial na yan ang kani-kanilang mga sarili upang hindi ikaw ay mapinsala. Marami pa naman sana akong ibigay sa inyo. Subalit, nais ko lang ibigay sa inyo ang salitang ito. Sino man ang magdasal ng Santo Rosario ng ating ina, hindi kayo papanaw ng maaga. Amen. Ave Maria Purísima. Simplicado concebida. Ave Maria Purísima. Simplicado. Ave Maria Purísima. Simplicado concebida. Sumayin yung pagpapala ko, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth and as it is in heaven. Give us this day our daily bread.